2 Corinthians 5:10. Christ will judge each of us for the good or the bad we do while living in these bodies. Napakalinaw ng katuruan na tayo'y huhusgahan, susukatin, titimbangin ayon sa mabuti o masamang ginawa natin habang nabubuhay tayo sa lupang katawan. Sa mga theological battles, sa mga pagdedebate kung ano ang tamang doktrina at kung ano pa, mayroong usually nagiging casualty at ito ay ang kabutihan, kabaitan, paggawa ng mabuti. Doing good. Dear Lord, we thank you that you do good to us, that you are good, kayo'y mabuti, mabait sa amin, at nawa maunawa namin itong napakahalagang katuruan na ito na siyang dapat ipamuhay araw-araw. Forgive us our sins, O God. Cleanse us, empower us, restore us, and now open our eyes to see more of you, to hear more of your wisdom, and give us, Lord, understanding, give us the power, give us the willpower to do good. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Doing good is the earthly purpose of life, of spiritual life even. Maraming nagtatanong, nag-iisip, bakit ba ako nabubuhay? Ano ba ang dapat ay misyon ng buhay? Ito ay ang paggawa ng mabuti. Narito tayo sa lupang katawan na ito, sa buhay na ito, upang gumawa ng mabuti. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo'y likha, gawa ng Diyos. Nilikha para gumawa ng mabuti ayon sa kay Kristo mismo. Ayon sa katuruan at ayon sa tauhan ni Kristo. At ang mabubuti daw na dapat nating gawin ay inilaan na, inihanda na noon pa man bago pa tayo isinilang. So know the good works, the major good works assigned for you to do by knowing, developing, and using your natural strengths. Kailangan alam natin, ano nga ba ang saysay ko sa buhay? Ano nga ba ang magandang dapat kong gawin na naka-assign sa akin? At malalaman natin kung anong atong assignment, kung makikita natin kung ano ang ating talent, ano ang ating likas na galing, husay. Sapagkat kung ano ang nilikha ng Diyos na gawain para sa atin, noon pa man, nilikha niya tayo para maging kaya at kayanin natin na gawin yung gawain na yun. Maraming mga tao itinatanong, ano bang papel ko sa buhay? Ano bang pinakamaganda kong gawin? Hindi tayo dapat tumingin sa malayo. Tingnan natin ating sarili, paano tayo nilikha ng Diyos? Ano ang ating mga natural na hilig? Na pag ginagawa natin, masaya tayo. Pag ginagawa natin, masaya yung iba na ginagawa natin yon. Na maganda ang bunga, mabuti sa higit lalong nakararami. At pag tinitingnan natin ating mga natural na talento, galing, mga likas na husay, malalaman natin kung para saan nga ba tayo nilikha ng Diyos. Saang mga gawain, saang misyon tayo tugma. Kaya marapat na alamin, kilalanin ang ating mga natural talents at igalang din natin ang natural talent ng iba. Huwag natin silang pilitang bigyan ng mga roles to play. Bigyan ng mga assignment na hindi naman likas sa kanila at hindi totoo sa kanilang pagkatao. Pagka lang tayo nagiging totoo sa sarili, kung paano tayo nilikha ng Diyos, doon lang tayo nakakalikha ng mga bagay na tunay na mahuhusay at magaganda. Doing good is a sign of faith. It's a sign of godliness. It's a sign of belongingness to God. Habang may mga tao na gusto nilang ipaghiyawan that they belong to God sa pamamagitan na lang kasuotan, sa pamamagitan ng iba't ibang mga costume, iba't ibang mga palamuti sa katawan na ipinaghihigayawan kung ano ang kanilang pananalig, sa pamamagitan ng mga idinidikit nila sa kanilang kotse, mga nakakwadro sa kanilang mga bahay. Pero sinasabi sa Biblia na ang tunay at pinakamahusay na patotoo at patunay kung ano ang ating pananalig ay ang ating gawa. James 2:18, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Ito si Santiago, nililinaw niya, sabi kayo ng sabi na meron kayong pananalig,
Tapos wala naman kayong magandang gawa. Sabi niya, paano pwede mangyari yon? Paano mo ipapakita sa akin ang iyong pananalig kung wala naman itong gawa? Ako, sabi niya, ipapakita ko sa iyo kung ano aking pananalig, kung kanino ako nananalig sa pamamagitan ng aking mga gawa. Hindi nadadaan sa mga kiyaw-kiyaw, sa mga dal-dal-dal-dal, sa mga debate-debate, para patunayan mong makadiyos ka, tama ang iyong pananalig, sa gawa nagkakatalo. So promote, prove, show your faith by doing good, not just by talking. Sabi ng iba, ako hindi naman po ako magaling magturo, hindi po ako magaling mangaral, hindi ako magaling magsalita, kaya hindi ako pwedeng magturo talaga. Subalit ang pinakamabisang pagtuturo tungkol sa ating pananalig ay sa ating paggawa. Ang ating mga gawa ang pinakamagagandang mga sermon na pwede nating ibigay sa kapwa. Hindi yung sermon ng bibig, tapos wala naman sa gawa. Walang maniniwala sa ganon. Doing good pleases and glorifies God. Biruin nyo, pwede naman pala nating ma-ministeryohan ang Diyos. Pwede natin siyang mapaglingkuran. Kasi ang Diyos walang kailangan. Bakit mo siya paglilingkuran? Wala naman siyang kailangan. Pero sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, napasasaya natin ang Diyos, naluluwalhati natin siya, naiaangat natin siya. Therefore, when we do good, we not only do good to the recipients of our good deeds, but we also do good to God. Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Anong sacrifices ang hindi nakakalugod sa Diyos? Yung hindi ako kakain para matuwa sa akin ng Diyos. Hahampasin ko ang aking sarili para matuwa sa akin ng Diyos. Luluhod ako ng matagal na matagal, di pa ako papagurin ko ang aking katawan para ako pakinggan ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga ganon. Mga sakripisyong walang saysay. Pero sabi niya, alam niyo ang sakripisyong mayroong timbang, may bigat, yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Siyempre, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, parang sakripisyo yan. Dahil sana nagpapahinga ka na, naglilingkod ka pa. Sana kinain mo na lang lahat, hinati mo pa, ibinigay mo sa kapwa. Sana ikaw na lamang nag-enjoy, pero binigay mo sa kapwa. Yung mga ganun daw sakripisyo, yun ang may saysay. Ikinatutuwa yun ng Diyos. Dahil mahal niya ang lahat ng tao. Pag busog na busog ka at may nagugutom na hindi mo binibigyan, ikinalulungkot yun ng Diyos. Paglampas-lampas sa pangangailangan mo, ang iyong mga pananalapi, tapos meron kang kilala, kaibigan, kapatid na sobrang nangangailangan, hindi mo binibigyan, dinaramdam yun ng Diyos. Kaya para mo siya pasayahin, tumulong ka sa iyong kapwa dahil mahal niya yung kapwa natin na tinutulungan natin. Matthew 5:16, in the same way, Jesus says, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Gusto mo pala na luwalhatiin ng Diyos? Gusto mo pala na ipagsigawan ng iyong pananalig, na mabait ka, makadiyos ka? Sabi niya ganon, yan ay sa paggawa ng mabuti. Kaya ano ang mapapala ng mga relihiyosong nag-aaway? Nagtatalakan sa isa't isa, nagtatalo, nagpapahiyaan, yung mga naninindigan sa kanilang doktrina, tapos tinatapak-tapakan nila, nililibak-libak nila yung mga ibang merong kakaibang pananalig. Kinokontra nila yung sarili nilang deklarasyon na sila yung makadiyos. Kasi walang uri ng pagiging makadiyos na nasa katalinuhan at sa pag-iisip lamang, ito'y nasa paggawa. Kaya kung ang bibig ko ay nagsasabi ng matataas na mga doktrina, mga katuruan, nilalait-lait ko yung may ibang pananalig na sa tingin ko ay mali, actually ako ang sumisira sa sarili kong sinasabi. Kasi ang patunay sa pagiging makadiyos ay sa gawa. Doing good is high worship. Hindi lamang sa pagtataas ng kamay, pagkanta, hindi lang sa sabay-sabay na pagdadasal, hindi lang sa sabay-sabay na pagsasama-sama sa pagsamba, sumasamba ang tao. Pag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, lalo yung humahango ka sa kanilang kahirapan, nagdadamit ka sa mga hubad, nagpapakain ka sa mga gutom, ginagamot mo, inaalagaan ng mga may sakit, worship yon. Hindi lang sa worship service nangyayari ang worship.
Doing good is prayer. Hindi lamang sa pagdasal, sa pagtiklop ng mga kamay at pag-usal ng mga dalangin, nagdadasal ang tao. Pag gumagawa ka ng mabuti, nagdarasal ka. Prayer in action. At yung papuri sa Diyos, yung hallelujah, praise God, purihin ang Diyos, Diyos namin, ikaw na pinupuri namin. Hindi lamang sa pagsasalita ng ganun pumupuri ang tao. Tuwing meron kang tinapay na hinati mo, kinibigay mo yung kalahati sa nagugutom, tuwing meron ka mga damit na ipinamigay mo sa mga nangangailangan dahil nasalanta ng mga bagyo, tuwing meron kang ginagawang pagtitiis para merong guminhawa, yon ay praise and worship. Huwag nating akalain na sumasamba ka lamang from 7 to 8:30 a.m. on a Sunday morning. Saan ka pupunta? Mag-worship. Well, maganda yon. Pero kung yun lang ang worship mo buong linggo, kulang yon. Taas ka ng taas ng kamay, may patambling-tambling pa, bumubula pa ang bibig sa kadadasal eh. Pagkatapos, wala namang ginagawang mabuti sa kapwa. Sa palagay niyo ba, may saysay yun? That's why our whole life must be a life of prayer, a life of praise, a life of worship, na hindi ibig sabihin yun lang formal program na dinadaluhan natin, kundi sa mga ginagawa natin araw-araw. James 2:15-16, if you know someone who doesn't have any clothes or food, you shouldn't just say, I hope all goes well with you. I hope you will be warm and have plenty to eat. What good is it to say this unless you do something to help? Sabi ko noon, ang galing-galing mo magsabing, sige, nagugutom ka pala, ipagpe-pray kita. Sige, may sakit ka pala, ipagpe-pray kita. Nawaha, bigyan ka ng Panginoon ng mga kailangan mo sa buhay. Sabi ganon, bulaklak lang yan ng dila, walang saysay yan, hanggang di ka pa tumutulong talaga. Kailangan may ginagawa ka, hindi lang sa bibig. At lalo sa napakaraming mga tao ngayon, ang dali-daling maka-excuse sa pangangailangan ng iba. Ending mo lang ang usapan nyo, sige, ipagpe-pray kita. Period, tatalikod ka na. Parang tapos ang kwentuhan, wala na akong pananagutan sa'yo, yan na ang tulong ko sa'yo. Sinasabing malinaw, kulang yan. You don't really help until it hurts. So huwag tayong masanay sa pananampalataya sa bibig, dapat sa gawa. Doing good is commanded. Jesus says in Mark 12:31, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. The other one, of course, is love God. Love is a verb. It's not only a noun. Love is action, not an idea. And Jesus commands his people to love, which really means do good to others. Not to accuse, not to judge, not to oppress others with your religious formalities. Ang kailangan ginagawa mo sa kapwa, laging gawan siya ng mabuti. Hindi, paano ko kaya i-convert ang utak nito para ang doktrina niya sumunod sa doktrina ko? Kung gusto mo siyang gawa ng mabuti, gumawa ka ng mga practical na bagay na mapapagaan sa kanyang buhay, makakatulong sa kanya, makakaangat sa kanya sa hirap. And here, this is a command. So check your obedience to the main teaching and command of Jesus, and that is to love. Kadalasan nga sa pagsisiksik natin ang ating mga doktrina, sa pagpipilit nating i-convert ang kapwa sa ating pananaw, nagiging unkind pa tayo, nagiging unloving pa tayo, nasasaktan natin ang kanilang damdamin, nalalait natin sila, at kung hindi sila makinig sa atin, itinatakwil natin, ipinupuwera natin, ginagantihan natin, tinitikis, kabaligtaran ng turo ni Jesus. So, to not love is to sin, because to love is commanded. And that is the law of Jesus. Sabi niya, this is the highest law. Love God and love others. So if you don't love, if you don't do good, you are breaking the highest law. Kahit sinusunod mo pa yung mga mumunting mga law ni Moses. Kung paano mo ginugupit ang iyong buhok, anong kinakain mo, anong di mo kinakain, anong kulay ang sinusuot mo, ilang beses ka nagdadasal, anong version ng Bible ang hawak mo. Kung napaka-obedient mo sa mga yon, pero wala kang ginagawang mabuti sa kapwa, bale wala. Doing good is exemplified by the Lord Jesus Himself.
Yan ang talagang ipinamuhay at ibinigay na halimbawa sa atin ng Panginoong Jesus. Gumawa lagi ng mabuti. Acts 10:38, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and He went around doing good because God was with Him. So if God is with you, you will do good. If you're not doing good, you know the story. God is not with you. Because if God is with you, you will do good. He went around not converting people, but doing good. He went around not criticizing everybody, you're a sinner, you're a sinner, you're a sinner, but doing good to the sinner, to the point that he was called a friend of tax collectors and sinners. A friend of the weak, the outcast. Siya ang kinaibigan niya, yung mga etchafuera, yung mga nilalait, nililibak, iniinsulto. Yun ang kanyang kinaibigan, kasi yung mga yun ang higit na nangangailangan ng kalinga, ng pag-ibig, ng pagtanggap. Doing good is the best sermon. The best preachers don't even have to open their mouths. They just do good. Doing good is high religion. Transcendent of sectarianism, of congregationalism. Walang sekta, walang kongregasyon, walang religious label ang paggawa ng mabuti. Follow the example of Jesus, not of any other religious personality who excel in talking but not in doing. Doing good is also commanded by Jesus. We should emphasize that. Ang utos niya sa kanyang mga alagad, Matthew 10:8, heal the sick, raise the dead to life, heal people who have leprosy, and force out demons. Lahat ng magagawa mo para pagalingin, pagaanin ang nararamdaman ng may sakit. At sila nung araw talagang puspos ng Espiritu Santo, pati physical dead, nabubuhay. At sa atin ngayon, maraming spiritually dead, emotionally dead. Buhayin mo ang loob. Tanggapin mo sila, mahalin, bigyan ng pag-asa, alalayan. You are also raising the dead. Because physical death is not the only death known to man. May mga physically alive but emotionally dead, spiritually dead, walang pag-asa. Para mga tinatawag na zombie. May katawan, walang kaluluwa. Yun, nabubuhay yun. Kung pinupuntahan, ginagawa ng mabuti, inaalo sa kanilang mga kalungkutan, ginagabayan sa kanilang mga pagkalito, at tinutulungan sa kanilang mga pangangailangan. You raise the dead back to life. And you force out demons, either literally, or by helping people get rid of the demons in their minds. Matanggal ang kanilang mga fears, ang kanilang mga phobia, ang kanilang depression, ang kanilang mga suicidal tendencies. You can drive out those demons with only one drug, and that is love. Attention, touch, acceptance. Pag ginawa natin yung sa mga tao, sila ay nagkakaroon ng muling pagkabuhay. And doing good is also commended, not only commanded, but commended and rewarded. May gantimpala rin, hindi lang utos. Matthew 25:31-40. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila ay kanyang pagbubuko-buko rin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom?
Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Hindi sinabi dito na iipunin ni Jesus ang mga tao sa kanyang harapan at tatanungin, anong doktrina mo sa baptism? Anong doktrina mo sa Lord's Supper? Anong doktrina mo sa tribulation? Anong doktrina mo sa ganito at sa ganon? Ang sinabi lang, hahatiin niya ang lahat sa dalawang pangkat. Ani mo ay humahati ng mga kambing mula sa mga tupa. At sasabihin niya doon sa mga tupa, hali kayo, enjoyin ninyo ang lahat-lahat ng gantimpala na inilaan sa inyo ng Ama sa Langit bago pa man nilikha ang daigdig. Dahil ginawan niyo ako ng mabuti. Kaya naman po namin kayo ginawa ng mabuti, Diyos naman kayo, hari naman kayo, ano mang mabuting magagawa sa inyo, ano bang pangangailangan ninyo para tulungan namin kayo. At sabi ng hari na si Jesus na nagsasalita, lahat ng ginawa niyo sa mga hamak, sa mga kawawa, sa mga gutom, sa mga mahihirap, sa mga naaapi, sa nagdurusa, bibilangin ko na ginawa nyo sa akin, therefore ako ang magbabayad sa inyo. Ang linaw naman. Tapos ang laging pinagtatalunan ng mga tao, religious doctrine. Tapos pag titignan mo yung buhay, walang gawang mabuti. Sayang. Isang malaking kabulagan. Isang malaking pandaraya ng kaaway, nalibangin ka sa relihiyon, tapos wala ka naman magandang gawa. Doing good also does you good. Aside from the reward in eternity that Jesus is talking about, doing good makes you feel good. Dahil tayo nilikha sa wangis ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Pag gumagawa tayo ng mabuti, sumasaya tayo dahil sumasaya yung Diyos na nananahan sa atin. Pero pag gumagawa tayo ng masama, kahit pa nga sanay na tayong gumawa ng masama, inuusig pa rin tayo ng ating budhi. There's still a part of us that cries, that weeps, that dies whenever we do bad to others. Kahit gaano tayo kasanay, meron pa rin tayong budhi na umuusig sa atin pag gumagawa tayo ng mali. So pag gumagawa ka ng mali, lugi ka kasi inuusig ka ng sarili mong budhi at hindi mo naman naiwawagwag yun kahit saan ka pumunta. Dala mo yun. Pero wagi ka pag gumawa ka ng mabuti dahil yung Diyos, yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa puso mo ay lumiligaya, natural kasama kang lumiligaya. Pag pinupuri mo ang Diyos, pagka siya ay tinataas mo, natataas ka rin kasi nananahan sa iyo yung Diyos. Alang naman tumaas siya, maiwan ka. Siyempre kasama ka. Kaya nakakabuti sa atin ang paggawa ng mabuti. Bukod sa nakakabuti sa kapwa. Meanwhile, not doing good will be punished. Dalawa ang mukha niyan. Merong ibibigay na gantimpala at meron din namang parusa ang hindi paggawa ng mabuti. Matthew 25:41-45 sa pagpapatuloy. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanya mga kampon. Sapagat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matutuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan at hindi namin kayo tinulungan? Bakit naman po namin gagawin sa inyo yun? Siyempre, Diyos kayo. Kung nakita namin nangyari yan, lahat gagawin namin para pumapel, para magpakabait sa inyo. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong, ang isa sa mga pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. So hindi na naman sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa impyerno ang mga ganito ang relihiyon, ganito ang sekta, ganito ang ganon, ganon ang ganyan. Yung mga maraming naging relasyon, ipapadala ko sa impyerno ang mga ganito.
yung mga sobra nag-enjoy, may mga bisyo. Hindi naman yun eh. Sabi, ipapadala ko sa impyerno ang lahat ng hindi gumawa ng mabuti sa kapwa na dapat gumawa. Ang linaw ng turo, bakit pinapagulo? Yun ang tunay na hahati sa tao sa paghuhukom. Kung gumawa ka ba ng mabubuti o hindi. At lalo na kung gumawa ka pa ng masama. Pakalinaw-linawin natin sa utak natin itong mga napakasimpleng katuroan para hindi tayo nabibighani na magpalito sa maraming mga bagay at malimot natin yung mga talagang tunay na mahalaga. Hindi yung religious label, hindi yung sobrang busisi ng religious doctrine, yung paggawa ng mabuti at walang nakakalito doon. Hindi mo kailangang mag-Bible school para magawa yon. Hindi mo kailangan ng napakataas na pagsasanay para magawa yon. Susundin mo lang ang likas na kabutihan na itinanim sa iyo sa puso ng Diyos. At hindi mo naman susundin ang likas na kasamaan na itinatanim ni Satanas sa iyong puso. Pipili ka lang lagi kung gagawa ka ng mabuti o ng hindi mabuti. At hindi yon mahirap pagpilian. Earthly life is short, but it's long enough to do much good. So do good instead of none good or nothing. And of course, very importantly, do good instead of bad. Choose to do good. Meron kayong kaharap, gusto niya na talagang bugbugin, nakakainis. Choose to do good. Merong taong napakahirap mahalin, ang sarap kamuhian. Choose to do good. May gumagawa sa inyo ng masama, ang sarap gantihan. Choose to do good. Yun ang ibig sabihin na maging anak ng Diyos. At lahat ng yan, nakasulat. Bubuksan ng aklat. Re-reviewin ang lahat. At ngayon, with knowledge of computers, alam natin na posible talagang nangyari yun. Kalista lahat. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for us, for the things done while in the body, whether good or bad. In the Contemporary English Version says, after all, Christ will judge each of us for the good or the bad that we do while living in these bodies. Napakahalaga. Susukatin ka sa ginawa mong tama o mali, mabuti o masama. Daig ng gumagawa ng mabuti ang theologian at preacher na walang mabuting gawa. Do good to others and do not forget to do good to yourself. Kasama ka sa mahal ng Diyos, hindi lang yung iba. So hindi ko mo nagsasakripisyo ka para sa iba, ay namamatay na yung sarili mo. No, dapat nagtitira ka sa sarili. Ang sabi ni Jesus, love others as you love yourself. Love others in the same way you love yourself. Hindi niya sinabing love others and don't love yourself. Sabi niya, mahal mo ang sarili mo, natural. Nilikha ka ng Diyos, itinanim niya sa puso mo ang pagmamahal sa sarili mo para hindi mo patayin ang sarili mo, kundi para buhayin mo ang sarili mo. So, hindi masamang mahalin ang sarili. Pero sabi, huwag sarili lang. Mahalin mo rin ang iba kung gaano mo kamahal ang sarili mo. At masama namang mahalin mo ang iba tapos hindi mo mahal ang sarili mo. Dapat pareho. Importante yan. Mark 12:31, the second most important commandment says, love others as much as you love yourself. Ang tunay na maka-Diyos, minamahal din ang sarili. Hindi yung sobrang pagtitiis. Hindi ikinalulugod ng Diyos pag nagdurusa ka ng hindi naman kailangan. Kung meron kang pagdurusa, yun ang dahil may nawala sa iyong kaputol at ibinigay mo sa iba. Pero yung lahat-lahat ibinigay mo nang matay ka sa gutom, hindi nakakalugod sa Diyos yun. Kailangan nagtitira sa sarili. Love, take care of, and do good to yourself. To your physical, mental, and emotional health. Pagsamba rin sa Diyos, pagpupuri, pasalamat, na alagaan ang sarili. So eat properly and well.
Correct nutrition is great doctrine. Meron ang galing-galing sa doktrina. Pinag-aawayan, binabakbakan kung paano babalik si Jesus, kung kailan, kung ano ang tamang ganito, kainin sa Lord's Supper, bla bla bla. Tapos kung makakain ng mga pagkain nakakalason sa katawan ay wagas. Binabaliwala mo ang yung doktrina. Kailangan ina-apply sa sarili. Tama dapat, nagpapahinga. Ang pahinga, iniutos ng Diyos. Tapos, sobra ka nagtatrabaho, kahit para sa church, wala ka ng pahinga, napudpud ka na. Sa palagay mo, natutuwa ang Diyos, hindi naman siya sadista. Kung minsan, yung team leader mo lang sa church ang natutuwa, pero hindi ang Diyos. Gusto ng Diyos, nagpapahinga ka rin. Siya nga, nagpapahinga. Work, but don't forget to rest well. It's part of good religion. Be and stay as happy as possible. Dapat pinapasaya natin ating sarili. Itinataboy ang lungkot at lumilikha ng kasiyahan. Kasi pag mas masaya ka, mas mabait ka. Pag mas mabait ka, mas mapagbigay ka, edi maraming nakikinabang kung masaya ka. Kung hindi ka masaya, syempre bugnutin ka. Paano ka gagawa ng mabuti sa kapwa? So sabi mo, papasayahin ko ang sarili ko. Una, para mag-enjoy ako. Second, kasi pag masaya ako, mas mabait ako, mas generous ako. Therefore, mas mapaglilingkuran ko ang kapwa. But you cannot give what you do not have. So if you are not happy, how can you make others happy? Proverbs 17:22. If you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. Hindi ka pwedeng laging happy. Natural, may mga reason na nagpapalungkot. But you can always be cheerful. Pwedeng kahit malungkot ang sitwasyon, masaya ang approach mo. Yung pinapasaya mo, kahit malungkot. Hindi malungkot na nga, dadagdagan mo pa ng lungkot lalo, sumobrang lungkot na. Kailangan pag may lungkot, itinataboy. Ecclesiastes 11:10, rid yourself of all worry and pain. Itaboy ang mga alalahanin. Itaboy ang mga nagpapahirap ng loob, nagpapasikip ng dibdib. Gawin ang dapat gawin para agad-agad ay malunasan yan at huwag nang balik-balikan, huwag nang i-entertain ang mga kalungkutan. Consciously minimize pain. Consistently minimize pain in your life. One, for you to enjoy life, and two, for others to enjoy you. Because when you are in pain, people don't enjoy you. Kaya ministry din natin sa ating kapwa na palusugin ang ating sarili. Halimbawa, hindi nyo mahal ang inyong sarili. Hindi nyo inaalagaan ang inyong sarili. Hindi kayo kumakain ng tama. Ayaw nyo tumigil sa mga bisyong sumisira sa katawan. Hindi kayo nagpapahinga, ginagasgas nyo ang inyong sarili, kung ano man na yun. Halimbawa, gano'n ang ginagawa nyo sa sarili nyo. Pero nag-iisa ba kayo sa mundo? Hindi kayo kumakain ng mabuti. Nung nagka-ulcer kayo, kailangan nyong gamutin. Sino ang taya? Sino magbabayad? Nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo, asawa nyo, anak nyo. Di ba meron ding magbabayad? So, wala akong pakialam sa buhay. Kakain ako ng lahat ng gusto ko. Lahat ng nakaka-cancer, lahat ng nakaka-ulcer, lahat ng mga nakakaganon. O ngayon, pag may cancer kayo, sino magpapagamot sa inyo? Kayo ba? Di ba yung mga taong responsable na nasa paligid nyo? Kung mahal nyo ang mga tao sa paligid, kung tayo yung mga responsableng tao, palulusugin nyo ang inyong sarili dahil pag nagkasakit kayo, sila makakagastos. At kung sakasakaling bigla kayong namatay, sila ang magpapalibing sa inyo. Wala kayong pwedeng gawin na pagsira sa sarili na hindi madadamay ang kapwa. Kaya kung responsable kang tao, pinalulusog mo ang sarili mo. Tatay ka, may mga anak kang papalakihin, pag-aaralin. Magtanggal ka ng mga bisyo, palusugin mo ang sarili mo kasi pag nabaldado ka, hindi mo mapag-aaral ang mga anak mo, hindi mo sila mapapakain. At kung ipapagamot ka pa sila ngayon ang gagastos. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya itinuturo ni Jesus, mahalin mo ang sarili mo. Kasi pag hindi mo minahal ang sarili mo, mauobliga yung mga nasa paligid mo na sila ang magmahal sa'yo. Sila ang mag-aalaga sa'yo. Sila ang gagastos para sa'yo. Kasi hindi mo inaalagaan ang sarili mo. At ang daming ganong tao.
Ilulublob ang sarili sa bisyo, ilulublob ang sarili sa pagsira ng katawan, at pag nagkasakit, iba ang taya. Siyempre, dahil wala silang pera. Kaya yung mga pamilya natin, kawawa yung mga responsible, yung mga productive, na oobliga sila na buhatin yung mga natutumba, na sana kung nag-aalaga lang ng sarili, di naman matutumba. Liban na lang siyempre kung talagang ginawa mo na ang mabuti, lahat, natumba ka pa rin, talaga magtutulungan tayo. Ganun talaga ang pamilya, ganun ang magkakaibigan, ganun ang magkakapatid. Pero iba namang usapan kung kaya ka natumba kasi tinutumba mo yung sarili mo. Philippians 4:6-7, don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Then because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand, and this peace will control the way you think and feel. So kailangan daw, inaalis natin yung pag-aalala. After you have done what is practical, so that you could minimize your worry, after you have planted so that you will harvest, after you have become careful so that you will not get into all kinds of trouble, be at peace. Hindi naman peace agad na wala ka pang ginawa. Pero pag nagawa mo na lahat ng kaya mong gawin, ipasa Diyos mo na yung bunga nun at manahimik ka, magkaroon ka ng kapayapaan. Kasi pag payapa ang isip ng tao, lumulusog ang kanyang katawan. Maraming sakit dahil yung tao troubled ang utak. Pag meron ka anxiety, meron ka mga worries, fears, negative emotions like anger, hatred, jealousy, envy, magkakasakit ka. Dahil napatunayan na ng siyensya na ang mga negative emotions nakakapagpahina ng naturalesa ng immune system natin. At ang lahat ng sakit ay nananaig pag mahina ang immune system. Kaya palakasin mo ang immune system mo, daig mo pang uminom ng isang bodegang gamot. Kasi malalabanan niya ang mga sumusubok na mga sumakop sa iyong katawan ng mga mikrobyo, mga sakit, kasi mataas ang immune system mo at mahalaga, masaya ka. Kaya ministry sa kapwa na pasayahin sila at pasayahin ang ating mga sarili. At ganoon na rin ang pag-aalaga ng katawan natin, dapat alagaan natin yung mas malaki nating katawan, ang ating daigdig. Do good for God's creation, for the environment. Kahit anong pagpapalusog mo sa sarili mo, kung ang nalalanghap mong hangin na hindi mo maiwasan ay polluted, madadamay ka pa rin. Pagka lahat na ng kinakain natin ay mga carcinogens, paano ka lulusog kahit anong pagsisikap ang sarili mong gawin? Kaya mahalaga, kasama ng true spirituality, pag-aalaga sa kalikasan. Paglilinis sa ating kapaligiran, pagtatanggal ng lason sa ating mga water systems, pagtatanim ng mga halaman, pagpaparami ng mga halaman at gubat, para hindi kung umulan, nag-landslide, natabunan ka na. Hindi ka pwedeng mag-alaga ng sarili na puwera ang kapaligiran kasi ikaw dito ka nakatira sa kapaligiran. Akala ng iba ang first commandment ay yung nasa Exodus 20? No. Nasa Genesis ang first commandment. Genesis 2:15, the Lord God put the man in the Garden of Eden to take care of it and to look after it. The first commandment of God is, take care of the environment. Take care of creation. Take care of the planet and all the living things in it. So kailangan, involve ang mga tunay na anak ng Diyos sa environmental issues and advocacies. We have only one planet. This one. Isipin mo na ang lahat ng katauhan, lahat ng tao nakasakay sa isang barko lang. Isang barko, kaisa-isang barko sa gitna ng napakalawak at malalim na dagat. Tapos yung mga nakatira doon sa barko na yon, binubutas nila yung barko, sinusunog nila, winawasak nila, binubulok nila. Di sila rin yung lulubog pag nawala yung barko. And that is our planet. This is our only home under heaven, in this side of life. When you destroy the environment, you are destroying yourself. Kasama sa tunay na religiosity ang pagmamahal sa kalikasan. Kasama yan sa bibilanging, did you do good? 2 Corinthians 5:10, Christ will judge each of us for the good or the bad that we do while living in these bodies. Panginoon, turuan niyo po kami
to make religion practical, to make our spirituality work in our bodies and on the planet. Turuan mo kaming unawain ang aming mga tungkulin sa sarili at sa kapwa na gumawa ng mabuti. Na salamat, napakaraming opportunities to do good. Mayaman naman at mahirap ang tao, may kailangan siya sa kapwa. Malusog man siya at may sakit, lagi siyang may kailangan. Ibukas mo, Panginoon, ang aming mga mata para makita ang pangangailangan ng kapwa at ng sarili din namin. At tugunan namin ito ayon sa iyong binibigay sa aming kakayahan. Buksan mo ang aming mga mata para marinig namin ang kahulugan ng mga daing na kung minsan nagbibingi-bingihan kami para hindi kami masangkot. Buksan mo ang aming puso na tumanggap ng maraming nangangailangan ng aming tulong. At sa wakas ng buhay na ito, as we know it, sa pagharap namin sa inyo, matagpuan mo kami, Lord, kasama ng mga tupa that did good, that delighted you, that glorified your name, ready for all the wonderful things that you have prepared for those who obey you. Pag-isipan natin, mga kapatid, pagbulay-bulayan ang kahulugan nito sa buhay natin. Lord, as your people ponder the meaning and application of these ideas in our lives, give us wisdom so we may do good. Be alone with the Lord in silent reflection.